Alright, what is up mga chaps? Magandang araw, ito, kita nyo naman. Kita naman sa intro natin mga chappy, medyo maliit, maiksing river crossing lang. Doon ang punta namin, sa dulo nung ano yun, nung ilog na yan. Kung saan abutin ng gulong, pag hindi na kaya, edi balik. So, ayan, session na kayo, itsura ko. Ito na yung part 3 na pinangako ko sa inyo about the CF Moto 450 NK. So, ito yung sinasabi ko mga gusto ko sa motor na ito. Hindi ito maarte. Pre, kita nyo naman pinang river crossing ko. No problem. Dumaan kami sa bundok. No problem. Magaan siya, manageable. So yun yung mga bagay na nagustuhan ko sa motor na yan. Kaya ako nga siya binili. Hindi ko lang siya binili kasi mura. Kasi sa totoo lang kaya ko na mag ZX4RR. Pero, bakit gagawin yun? Mas mura yan. Tapos pag nasira yan, hindi mo masyado manghihinayang. Diba? So yun. Number 2, pwede ko siyang dalhin sa kahit saan kung lugar gusto. Actually, papaltan ko lang ng gulong yan, magiging parang adventure bike na yan. Wala naman akong pakialam sa itsura na adventure bike. Yan ang nagustuhan ko sa kanya. Number 3, mabilis din. Maasahan, reliable. I can say na dapat nag-move away na tayo dun sa idea na pag China sirain. Well, hindi, ngayon ko kayang sabihin, hindi naman lahat. And I can see that CF Moto is going there. No, they're trying their best to come up with their name, their own brand. Hindi sila kagaya ng ibang motorcycle companies na gumagaya lang sa looks ng mga motor ng mga European bikes or Japanese bikes. Meron silang sariling looks, may sariling appeal yung bike nila. And I can say, guys, look at this. Diba? Oh, as I grow closer to it, mga chappy, hindi mo lang sasabihin pangit yung motor na yan. May pupula mo dyan, chong. I mean, pasok to sa taste ko. All over, wala talaga akong tinapon dito. Ito lang ang ayaw ko dito, yan lang. The rest is okay na. So, if you want a bike na kompleto sa tech, budget friendly, reliable, I'll always and I will be a big fan of the 450 NK. Sa tingin ko, medyo magtatagal sa akin tong bike na to. Pero if I ever na mag-add ako, bibili ako ng panibagong bike, I'm gonna go for the 675 NK. O kung may darating man na 700 NK, baka yun na yung next bike ko. But as of now, I love how this bike goes. Wala akong masabi sa kanya based on the price point. I mean, don't get me wrong, there are maraming mas magagandang bikes pa para kumpara dyan. Pero at its price point, I think that's hard to beat, diba? So yun na mga chappy, maraming salamat sa panonood nyo ng 3-part video na to ng aking owner's review with the 450 NK. All in all, diba, with its price point, hindi ko siya kayang pulaan. Doon sa video ko na sinabi ko yung mga bagay na ayaw ko sa kanya, mga cons ko sa kanya, at the end of the day, pag binalikan mo yung 268,000 pesos at that time, kasi 270 na to ngayon. If I'm gonna go back to that time when I bought the motorcycle, I would say I'm just getting what I have paid for and more. Yun lang, no? So yun lang mga chappy. Maraming salamat sa pagtunghay sa ating videos. There will be other videos in the future. So stay tuned lang kayo dyan. I'll see you guys on the next content.